Ayon, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Ang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Ang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Ang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Magtrabaho po kayo bilang Pangulo. Yan po sabi ni Coco Pimentel. Narito. Ayon, bago natin simulan, nais po nating magbigay ng credits dito sa papanoorin nating video. At syempre dito sa boses, kung boses man to o video na mapapanood natin, walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Credits po. Tuloy natin. Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, nakakatawa po. Bahang-baha po ngayon sa Twitter. Ewan ko po sa iba, sa Facebook o at saka sa YouTube. Bahang-baha po yung pagmamalaki ng mga BBM Tambi vloggers. Hindi ko alam po ano tawag sa kanila eh. Twitterist ba? Ewan ko rin sa TikTok, hindi ako nakakapag-TikTok eh. Mula kahapon pa po hanggang ngayon, bahang-baha po ng mga pinagmamalaki po nila yung proyekto ng ating pamahalaan, no? Grabe, para tapos iyak na mga DDS, hindi po mga dilawan, hindi na po, ang tinutukoy na po nila talaga ngayon, mga DDS po ang mga iyak na raw dahil sa mga proyekto ng ating gobyerno. Okay, pag-usapan din po natin ito, sinabi ni Harry Roque, mabigat po to. Ang pakikipagtulungan po sa ICC, kahit po tayo ay hindi na miyembro, yung pong papapasukin natin o kaya ay ipapahuli natin, no? Kung magbibigay po yung ICC ng warrant of arrest kay Pangulong Duterte at ipapahuli po ng ating pamahalaan, impeachable offense po to, no? Ayan, siyempre wala pa rin pong katapusan yung paninira nila kay Sara Duterte na sana daw ay magsalita na si Sara Duterte tungkol po sa nangyayari sa WPS. Parang kung makikinig ka... parang medyo tahimik ngayon si VP Sara, hindi siya masyadong nagsasalita. Hindi siya masyadong nagkokomento sa mga nangyayari. Pero yung kasabihan talaga na mag-iingat ka sa taong tahimik. Tahimik lang yan. Diba? Hindi siya masyadong madaldal, hindi siya masyadong, kayo, ganito, ganyan. Diba? Kumbaga, inaano ni VP Sara, wala akong kailangang idepensa pa sa sarili ko. Sige, ibintang nyo ng ibintang. Kapag ako napuno, magagaya kay sa sheriff. Ay, nako, malamang ma-uppercut. Karito sa mga to, parang araw-araw binobomba tayo ng kanyon tubig eh. Okay, yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay. Bumaha po yung dalawa na proyekto na, dalawang ipinagmamalaki. Dalawa lang po may pagmalaki, wala na pong iba. No? Dalawa lang po yung ipinagmamalaki ng mga supporter ni BBM na nagawa ng administrasyong ito. Una po, yung nakapagpapasok ng 4 trillion na nung kinwestiyon na pledges lang pala ay naging 249 o kulang-kulang 300 billion na lang, di ba? At ikalawa po, ito po, pinagmamalaki po nila ngayon, nakakahiya. Pinagmamalaki nila ngayon na si Pangulong Marcos daw po ay nagbayad ng utang. Proyekto po. Proyekto po ba yung pagbabayad ng utang? Ililinaw ko po sa inyo, hindi ko po maintindihan. Grabe, ganito na po. Ganito na po yung ating anong tawag diyan? Ganito na po yung ating kababaw, yung ating pamahalaan. Pati po yung hindi proyekto, sa kawalan po ng may pagmamalaki, ginagawa na pong proyekto. Tingnan po ninyo yung mga numero po ni VP Sara, di ba? Kung ilang classroom ang pinatayo. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng pagmamalaki ha. Ito po, tignan nyo po yung mga pinatayong classroom, ni-repair na classroom, yung mga eskwelahan na makaabot. Ganun po ang pagmamalaki ng proyekto. Ito po utang. Una po, na-disprove na po natin na may 4 trillion. At napatunayan po natin
na mas malaki ang pumapasok na direct foreign investment nung panahon na yung Pangulo ng Pilipinas ay stay put lang sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, kaysa sa panahon ng ang Pangulo ng Pilipinas ay ikot ng ikot. Sabi nga po, hindi na po nakatiis si Coco Pimentel. Nakiusap na eh. Sabi niya, mahal na Pangulo, baka gusto mo naman mag-stay na lang sa Pilipinas. I-meeting mo na lang na walang katapusan ng yung mga... Ayun, sinabi ni Pimentel. Ha? Eto po. If those are his priorities, kung priority daw po ng Pangulo ang bumiyahe, wala tayong magagawa. A president who cannot deliver on his promises will pay the political price, won't he? We just have to remind him, Mr. President, you're wasting your time. Sabi po to ni Coco Pimentel, ha? Mr. President, you're wasting your time. You're wasting your time abroad. You're wasting your time sa pagpasyal-pasyal. No, kumbaga sinasabi nandito ang problema. Pero 'di ba, medyo pumapasyal siya sa ibang bansa. Kumbaga kinakausap niya iba't ibang bansa. No, para yung tungkol sa economics natin, para yung mga taga-ibang bansa mag-invest sa atin, ganito, pumasok yung mga investor sa atin para umunlad ang ating bansa. Pero kung pasyal-pasyal lang siguro is masama. Pero kung meron namang dahilan, no, para sa bansa natin, na alam natin tayo naman ang makikinabang, hindi siguro masama. 'Di ba? Pero yung sinasabi nga ni Coco Pimentel siguro na kaysa pumasyal-pasyal ka o umalis ng bansa, mayroon tayong malaking problema na nangyayari dito na dapat harapin, dapat nating solusyonan na nandito ka. Just stay here. Hold as many meetings as you want with your cabinet. Waste of time. Bakit po waste of time? Mas malaki po yung pumasok na direct foreign investment sa isang pangulo na sabi nga nila kay Pangulong Duterte noon, tutulog-tulog lang sa Malacanang, di ba? Pero mas malaki po yung foreign investment. Wala pong, akala nyo walang ginagawa. Kumbaga si FRD na sa Malacanang lang, no, hindi ganong nag-aalis. Totoo yan. Maraming nagawa si FPRRD, no? Kahit nandito lang siya. Oh. Di ba? Hindi na natin dapat isa-isahin yan, eh. Alam ng mga Pilipino yan. Alam ng mga tao yan. Kung ano yung pinaramdam na FPRRD paggalaw. Yung tipong sinasabi nga siguro dito, kahit hindi ka gumalaw, no, hindi ka umalis, magkakaroon ka ng ganito. Makakatulong ka sa bayan mo. Ngayon, kung mas ginagawa din ni PBBM na umalis naman at pakipag-usap ng harapan doon sa mga investor, maganda rin naman. No? Pero bukod doon, talagang out talaga. Kasi iba talaga, minsan may sumasabit sa kanya, eh. No, yung iba namamasyal lang kapag sumasama kay PBBM. Gusto lang makapamasyal, maka-epal-epal lang konti. No? Pero PBBM talaga, no, marami talagang problema dito sa bansa natin na kailangan talagang makita mo. Na kailangan masolusyonan natin. No? Yung bigas-bigas sana, no, yung 20 pesos nawala na. Parang lumipad na ata yun, eh. Sana magkaroon naman, no? Yung bigas ngayon, kumbaga 50 pesos. Ngayon sinabi, magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Yung 20 pesos na punta doon sa 50 pesos, 70 na isang kilo ngayon. Nagdugtong sila. Magtrabaho po kayo bilang Pangulo. Yan po sabi ni Coco Pimentel. Wala po kayong nahihita. Mas malaki po yung pumapasok na foreign direct investment doon sa Pangulo na nasa Pilipinas na nagtatrabaho, nakikita ng mga foreigners na okay to, nagbi-build. Ngayon po, sa kasawiang palad, walang may pagmalaking build. Tandang-tanda ko noon, direkta, meron kagad, di ba? Meron kagad noon na pagmamalaki na nagsimula yung war on drugs, nagsimula yung build. Pagkaupo ni Pangulong Duterte. Ngayon po, ano po ang pagmamalaki? May pumasok na pledges. Sa ginawang pagbabiyahe ng pagbabiyahe. Pledges. 91 pa, hindi ako marunong sa quotation. Kinukot ko lang yung si JC Punong Bayan dahil yun po ay PhD ng economics. Kaya lang dilawan yun, eh. 91% ng sinasabing investment. 91%, putan, dami. Ay mga pledges lamang. O, ikalawa, ito po, bumabaha ngayon. Banggitin ko lang kung paano tayo inaasar ng mga to. No? Ayan. Ay, na-tweet, grabe naman yan. Huwag mo namang galingan, dami na namang magagalit niyan. Nakakapanibago, di ba? Laging may utang yung gobyerno sa PAS. Wala akong pinapatamahan, ha, baka may umiyak. Ano po itong sinasabi nitong Snorlax? Nakita nyo po, pati yung mga binabanatan natin ngayon. Snorlax, parang sa Pokemon yun, di ba? Na mga nagtatanggol kay BBM at kay Tambaloslos. Mga pangalang hindi totoo. Snorlax, Marcos Makapili, sino pa ba yung mga yan? Ito lang, o yan, JC Punong Barangay,
si Jaguar Magnet. Ni walang pangalan ng tao eh. Akalain ba namin kung iba-ibang tao yan o kayo-kayo lang? Kita mo, no? Dati nung eleksyon, ang Duterte supporters at ang Marcos supporters magkasangga. Wala talagang problema. Pero ngayon yung nasa posisyon na, ayan na, nagtagumpay na, nakuha na nila. Saka ngayon nag-away-away. Saka ngayon nagka-problema. Binutasan ng mga Duterte. 'Di ba? Pinagbintangan ng kung ano-ano. Si PBBM naman is nagkakaroon ng mga matitinding issue. 'Di ba? Ito lang yan eh. Kasi talagang may nahahalong mga bulok na kamatis dyan. O hindi talaga, mga katunay. May nahahalong bulok na kamatis dyan. Sa dalawang yan. Kay PBBM tsaka kay BP Sara. Ang talagang parang nakikita ko dyan, ang pinaka main point na gustong pabagsakin dyan yung dalawa. Si PBBM kasi, hindi naman natin sinisisi pero parang hindi kasi pinayagan niya kasi pumasok yung iba. No, naging maluwag siya. Ibig sabihin, wala tayong kulay, lahat masama-sama. Siyempre yung iba dyan, pinapangarap na pabagsakin o tipakin yung samahan nila. Yun eh. Na kunwari sige, makikiisa na kami sa'yo. Ganto, ganyan. Makikiisa na kami sa pamamala. Pero talagang, ang hidden agenda nila is sirain ang samahan na kung ano ang meron ng Duterte at ang Marcos. Ngayon, parang may ginagamit silang isang tao na pwede nilang gawing panangga, yung panira, doon sa dalawa. Di ba? Na ganito, sige, susuportahan ka namin. Kung sakasakaling tumakbo ka. Di ba? Maging presidente ka sa susunod. Iaano ka namin, tutulak ka namin dyan, tutulungan ka namin. Di ba? Pag napapangakuan ka ng ganun, talaga, sige. Yung dalawa yung dalawa talaga ang parang subject dyan, yung target eh. Di ba? Ganun na nangyayari. Nag-aaway-aaway na ang Duterte supporters, mga Marcos supporters, ayaw naman nating mangyari. Kasi ako, pamilya ko, mga Marcos. Ako, pabor naman ako sa mga ginawa ng mga Duterte. Ayos naman sa akin ng mga Marcos nun. Kumbaga, naiisip ko lang, hindi eh. May mga tao talaga na nagpapalala lang na itong problema na to para masira yung dalawang samahan na yan. Hindi yan. Di ba? Kasi, pero hindi natin masisisi ang mga Duterte supporters na ipagtanggol si FPRRD. No? Kasi, syempre, binabato masyado yung mga Duterte na alam naman natin na wala naman talagang ginawa. No? Wala naman talagang ginawang anomalya, ginawang pangungurakot, 'di ba? Kaya karapatan ng mga Duterte supporters na magsalita, yung mga Duterte vloggers. Ngayon dapat yung mga Marcos vloggers naman is unawain nila kumbaga, si PBBM nga hindi nagsasalita laban sa mga Duterte. Si PBBM hindi nagsasalita, 'di ba? Na sira na kami ni BP Sara, tablado na sa akin. Hindi pa naman siya nagsasalita ng ganun eh. Ngayon, kung sa kanilang dalawa yan na manggagaling kay BP Sara na umaalis na ako sa unit team, ganto. Tablahan na kami ni BBM, di ba? Yun na yun. Di ba? Pero hanggat nakikita natin yung dalawa is tahimik pa, ibig sabihin niya may maayos pang samahan yan. Malay nyo, biglang may pinaplano pala yan. Naku, kawawa yung mga masyado na gusto silang papagsakin. Yung mga alipores na nakaikot sa kanilang dalawa na yun dyan, yung mga gabinete na bulok na ewan. Diba? Dapat nga kayo, dapat nagkakaisa yung Duterte vloggers, Marcos vloggers, yung mga Duterte supporters, Marcos supporter. Dapat nagkakaisa kayo. Hindi kayo nagbabangayan, hindi nag-aaway. Dahil alam nyo kung silang dalawa yung masisira, si Sara Duterte at si PBBM, ang mananaig dyan is yung mga dilawan, yung mga kakamping. Diba kasi nasira na sila wala na sila. So papasok dyan ngayon, yung kinaayawan nyo. Dapat nga, mas gumagawa kayo ng matibay na depensa, matibay na harang, para hindi na huli maupo yung mga ganong klaseng tao na alam nyo na nagpahirap sa bansa natin. Diba? Yung palpak pinagmamalaki po nila na si Pangulong Marcos ngayon ay nagbabayad ng utang. Tanong, proyekto ba yan?
Proyekto ba yung magbayad ka ng utang? Alam niyo po ba yung pagbabayad ng utang ng Pilipinas? Ang tawag po diyan, para lang po alam natin, automatic appropriation po 'yan sa budget. Hindi po pinag-uusapan 'yan sa budget kasi automatic appropriation, nakabatas po 'yan. May porsyento po ng budget natin automatic ilalaan sa budget ay sa debt servicing. Kailan pa po naging proyekto at kinakailangan nyo may pagmalaki yung pagbabayad ng utang? Yung po bang si Pangulong Duterte hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung po si Pinoy hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Yung ba si Gloria hindi nagbayad ng utang? Nagbayad po. Eh anong pinagmamalaki? Wala nga may pagmalaki. Walang proyekto, kaya pati yung pagbabayad lang ng utang, papalabasin nila na magandang proyekto ni BBM. Nakakahiya po ang gobyernong ito. Ipagmalaki niyo po yung mga nagawa, hindi po yung ginawa ng lahat ng Pangulo. Wala po nag-war on drugs eh. Pinagmalaki natin na nag-war on drugs si Pangulong Duterte. Wala nag-build, yung ganyang karami na infrastructure, pinagmalaki natin yan. Walang nag-free education, pinagmalaki natin yan. Wala nag-10 years sa mga passport, 10 years sa lisensya, at kung ano pa, pinagmamalaki natin yan. At kung ano pa po, build. Ang dami pong ginawa eh. Ito po, ang pinagmamalaki. Wow, iiyak na kayo kasi nagbayad ng utang. Sino po bang presidente hindi nagbayad ng utang? Eh, automatic po yan. Tawa po ako ng tawa talaga, no? Nakakaawa. Naawa po ako sa tagapagtanggol ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi wala pong maipagmalaki. Kumbaga sa atin, tayo, tao sa gobyerno o kahit sa private. Kaya lang sa gobyerno po kasi ako eh. Ibig sabihin po, pag nangutang ka sa GSIS, automatic deduction. Ikaw ba pagmamalaki mo ba yun? Proyekto mo ba yun? Na ikaw ay nagbabayad ng utang? Umutang ka, natural, magbabayad ka ng utang. Automatic deduction nga po yun eh. Hindi nga po inutos ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos yun eh. Ipapakita nila ang laki ng binabayad. Natural, lumalaki po utang natin, kaya yung automatic deduction para sa utang, mas malaki na ngayon. Kumbaga kusang nababayaran yun. Kahit di mo bayaran ko talagang kusa talagang mababawas talaga yun. Dahil totoo po, lumobo po yung utang natin nung panahon ng pandemic. Bakit? Nagbigay tayo ng ayuda, na bumili tayo ng mga bakuna. Oo. Ito po ang magugulat kayo. Kasi napupunta sa mga tao yung pera nun eh. Di ba? Uutangin lang po yan. Di ba sinabi na po, halos kalahati ng budget natin, uutangin. Alam nga naman hindi ka magbayad, utang ka lang na utang, hindi ka magbabayad. Wala pong presidente ng Pilipinas na hindi nagbayad ng utang. Yan nga po yung unang puna ng mga tao kay Cory Aquino. Galing sa revolusyon, pero nagbayad pa rin siya ng mga utang. Ako, naghanap ako pang bayad ko ng utang. Engot. Hindi po nakakatuwa yun. Natural lang na. Hindi nga po inuutos ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos yun eh. Talagang automatic appropriation po ang tawag doon. Kumbaga sa atin, sa normal na tao, umutang ka sa GSIS, automatic deduction. Oo, binabawas kakaltasan ka na. ng utang. Oo, yun na yun. Yan po, sa totoo lang. Kumbaga hindi na ikaw yung kusang magbabayad, talagang binabawas na nila dun yun. Parang sa sa GCash, pag nangutang ka, kusa talagang binabawas ng GCash yun, hindi mo siya pwedeng taguan. Kapag naglagay ka ng pera sa GCash mo at may utang ka at ayun yung due date, pare 1,000, tapos utang mo 500, obligado talaga, babawas niya yun. Po ang pinagmamalaki nila. Yun lang, wala na kayo may pagmalaking iba. Wala na. Ay kawawa naman ang ating bansa. Ako po, ito po kasi yung time na pinagmamalaki yung mga nagawa, no? Kung yan lang po ang dalawang pinagmamalaki, yung pagpasok ng foreign investment to justify yung pagdadagdag ng 56% ng budget ni Pangulong Marcos sa susunod na taon para mag-travel ng mas marami pang bansa, patay tayo dyan. At saka yung pagbabayad ng utang, kung yan lang po, at sisiraan na yung Duterte, yari tayo. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Balita ang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon at ang video na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.